Saan bang punta natin ngayon, ha? Tanong ko na lang sa kanya. Pubukas ang elevator at bumungad sa amin ng isang parking lot. Nauna siyang lumabas at agad naman ako sumunod habang bitbit ko si Shotty. Sa Intramuros, kailangan kong bisitahin ang lugar doon at bisitahin ang presinto kung nagtatrabaho na mabuti ang mga pulis doon. Dumadami na naman kasi ang bilang ng magnanakaw sa Intramuros at puro pa mga dayuhan ng nananakawan. Napairap na lamang ako habang sinusundan ko ang paglalakad niya. Nagtanong lang naman ako kung saan kami pupunta pero ang dami na agad niyang sinabi. Kumain ka na ba? Tanong niya sa akin nang makarating kami sa isang kotse pang pulis. Kumain na muna tayo bago dumiretso sa Intramuros. Baka sakaling mabawasan ang pagiging asungot mo sa akin. Anya pa. Tanga ba siya? Hindi niya ba alam na kahit anong kainin o nasaan man kami lugar, maiinis pa rin ako hanggang siya ang kasama ko? Kumain na ako. Ikaw na lang kumain. Saan ko at pumasok na sa kotse na pinatunog niya. Sa harapan ako nakaupo ngayon at kandong-kandong ko si Shotty sa ibabaw ng hita ko. Ang aga mong pumunta sa penthouse ko tapos nakakain ka na niyan? Gulat na tanong niya pagpasok niya ng sakyan. Sinadya ko talaga na kumain na sa bahay at maagang magising dahil baka hindi ako matunawan kung siya ang kasabay ko. Marunong kasi ako mag-time management ng tama. Pabalang nasagot ko at umandar na ang sakyan niya. Buong araw kong makakasama ang pulis na ito. Ano kaya mangyayari sa akin ito? Sana naman hindi agad ako sumuko dahil sayang ang 50,000. Kahit nga mga fresh graduate, hirap na hirap makuha ang ganitong pera. Kaya swerte ko na. Ganyan ka ba talaga makapag-usap sa tao magpapasweldo sa'yo? Natatawang tanong niya sa akin. Hindi ka sanay na may amo ka, no? Dagdag na tanong niya pa sa akin. Excuse me, pero ginagawa ko naman na maayos sa trabaho ko. At ganito lang talagang boses ko. Malakas pero hindi naman ako galit. Nakangiting sambit ko habang hinihimas ang buhok ng aso niya. Napatingin ako sa kanya na nasa akin pala ang tingin niya kaya agad ko siyang inirapan. Natawa na naman siya at inilipat na niya ang tingin niya sa harap. Nainis talaga ako kapag tumatawa siya. Sa lahat ng naging tagapag-alaga ko kay Shotty, ikaw ang pinakamasungit at Amazona. Wala ka talagang takot kahit na pulis ako. Natatawang saan niya. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ka ba makamove on? Porket hindi ako natatakot sa'yo? Inis na tanong ko sa kanya. Ngayon lang ba siya nakakita ng babaeng hindi takot sa pulis? Saka hindi naman nakakatakot ang pulis. Lalo ang mukha niya na mas bagay sa comedy show dahil palagi na lang siyang tumatawa. Bawal ba? Natatawang tanong niya na naman sa akin habang palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa kalye. Pinagtuunan ko na lang ng tingin ng aso niya. Kapag napapatingin ako sa aso niya, nagkakaroon ako ng pampalubag loob kung bakit siya pa ang naging amo ng aso na ito. Ang cute kasi ni Shotty at ang sarap ang hawakan ng balahibo niya. Sa tingin ko, hindi ako mapapagod sa pagtatrabaho ko ngayon. Anya at hindi ko na lang siya pinagtuunan ng pansin. Wala naman akong pake kung mapagod man siya o hindi. Ang gusto ko ay ang alagaan ng aso niya at makuha ang pera ko. Sa tuwing makikita ko ka sa mukha mo na naiinis, tuwang-tuwa ko na parang wala akong dapat intindihin na trabaho ko. Sa susunod na makita ko kayo na naglalaro sa presinto, iba na ang haharapin nyo. Seryosohin nyo naman ang trabaho nyo. Kaya ang dami magnanakaw dahil wala kayong ginawa kundi ang matulog at maglaro. Presinto to. Pinanood ko lang si Adriel na nagsisisigaw sa mga pulis na nasa harapan namin ngayon. 10 pulis ang sinesermonan niya dahil pagdating namin dito sa presinto, bumungad agad sa amin ang mga pulis na nagsusugal na parang hindi pulis. Akala ko wala siyang ibang ginawa bilang chief o pulis ng Manila kundi ang tumawa na lang. Mali pala ako dahil mukhang nauubos din talaga ang pasensya niya. Akala ko pa nga hayaan niya lang ang mga pulis pero nagulat ako na magsimula siyang magsisigaw. Kaya dumarami magnanakaw dahil kayo mga pulis, walang ibang ginawa kundi ang kumabig ng sweldo at maupo na lang. Hindi kayo pinapasweldo para tumambay sa presinto na to. Galit na sigaw niya. Walang ibang tao sa loob ng detention room na ito kundi ang 10 pulis. Kaming dalawa ni Adriel at si Shotty na karga-karga ko. Sabi niya kailangan kasama niya ako kahit saan siya magpunta kaya napapanood ko tuloy siya ngayon kung paanong magalit. Nakakahiya kayo? Ano na lang sasabihin ng Chief of Philippines National Police, ha? Pinapahiya niyo ako? Labas! Bago pang maubos ang pasensya ko sa inyo! Hiyaw niya na dumadagundong sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Mabilis naman na nagsilabasan ng 10 pulis na kanina ay parang mga tanga na nakatayo sa harapan namin. Langya nga naman!
Asik niya at padabog na hinilang isang upuan at naupo siya roon. Hinali ko naman si Shotty dahil sigurado akong nagulantang siya sa mga pagsigaw kanina. Baby pa si Shotty at ang pagkakaalam ko, 5 buwan pa lang siya. Hindi ako makaimik dahil mainit nga talaga ang ulo niya. Hindi ko alam na marunong palang uminit ang ulo niya. Pero in fairness, dahil hindi siya nanakit kahit kitang-kita ko ang pagiging galit niya. Nagugutom ka na ba? Kalmadong tanong niyang bigla sa akin. Napairap ako sa kanya dahil bigla na lang siyang naging kalmado matapos niyang magsisigaw kanina. Pabibo din siya ha. Pwede naman siyang magsisigaw kahit na akong kasama niya. Hindi pa, pero ang aso mo, sa tingin ko'y kanina pa nagugutom. Sambit ko't napatingin kay Shotty. Hinila ko ang maikling buhok ko palayo sa kanya dahil kanina pa niya dinidilaan. Akala yata niya'y pagkain na ang buhok ko. Hindi ko naman maibaba si Shotty dahil wala siyang tali at baka kung saan pa siya maglulusot. Saan mo ba gustong kumain? Tanong niya sa akin. Hindi nga ako nagugutom. Ang alaga mong nagugutom. Iritadong sambit ko sa kanya. Kanina pa siya ha. Sinabi ko na nga na hindi ako ang nagugutom pero ako pa rin ang tinatanong niya. Pero saan mo nga gustong kumain? Nakangiting tanong niya sa akin. Tinaas niya pa ang kamay niya at pinatong niya ang siko niya sa ibabaw ng lamesa at nagpangalumbaba. Sinisimulan mo na naman ba akong inisin? Tanong ko sa kanya habang pinipigilan na kumawala ang inis ko. Alam ko matutuwa siya kapag nakita niya ako naiinis, kaya gusto kong pigilan ang sarili ko. Ang saya-saya niya kapag nagagalit ako habang ako'y tuwan-tuwa kapag nakikita siyang galit at walang ngiti sa labi. Hindi, bakit naman kita iinisin? Painosenteng tanong niya sa akin. Ang lakas talaga ng apong niya, kailan kaya mawawala ang yabang ng isang ito? Dapat matakot naman siya sa akin at matigil na siya sa pang-aasarin niya dahil baka hindi talaga ako makatagal ng 1 buwan sa kanya. Gusto ko lang na maitanong sa'yo kung saan mo gustong kumain para doon na tayo dumiretso. Anya, kahit saan. Labag sa loob ng saad ko para lang manahimik na siya. Ang ingay-ingay kasi niya at naririndi ako sa tuwing naririnig ko siya. Gusto mo ba ng ice cream? Baka sakaling mabawasan ang init ng ulo mo. Anya, bahala ka nga. Asik ko sa kanya at tinalikuran na siya. Nakakainis talaga siya. Naglakad na akong papunta sa pinto ng detention room at mabilis na binuksan ang pinto at padabog din na isinara ito. Cindy, mag-hot fudge na lang tayo o ang kailangan mo ng matamis sa katawan. Anya at sigurado kong nasa likod ko lang siya. Hindi ko na siya nilungon pa. Nakakairita siya. Nauubos talaga ang pasensya ko lalo na kapag nakikita kong uniforme ang suot niya. Bakit kasi nagpulis pa siya? Mas lalo lang tuloy ako naiinis. Buti na lang talaga nandyan ka dahil nawawalang inis ko. Anya, napatingin ako sa kanya nang sabayan na niya ako na maglakad. Ang laki talaga ng bias nitong lalaking ito pero ang pasensya ko, hindi. Oo na, mukha na akong clown. Sarcastic na saad ko sa kanya. Maghintay lang talaga siya dahil makakaganti rin ako sa lahat ng pangiinis niya sa akin. Darating din ang araw na siya naman ang maiinis ko. Lintik lang, walang ganti. Hindi naman sa clown ka. Manahimik ka na lang, pwede ba? Saan ba tayo bibili? Tanong ko sa kanya tuminto sa paglalakad nang makalabas kami ng presinto. Bakit ba parang ang bagal ng oras ngayon? Kanina pa ako naiinis at gusto ko na siyang mawala sa paningin ko. Pero tanghali pa lang. Bibili tayong hot fudge. Tapos kumain tayo sa restaurant. Anya, tumango na lang ako sa kanya at nagsimula na ulit kami maglakad. Sunundan ko lang kung saan siya gagawi. Hawak ko sa kaliwang kamay ko si Shotty habang ang kanang kamay ko naman ay hinihimas ang likod niya dahil napapakalma ako nito sa inis ko sa mamang pulis na ito. Ang galing talaga ng tadhana dahil inilapit niya talaga ako sa isang pulis. Sa pulis pa talaga na kinaiinisan ko. Kung wala lang talagang perang involved ngayon, baka inaayos ko na ngayon ang mga post ko sa Facebook para sa online store ko. Wala ba lalaki may gusto sa'yo kaya ganyan ka kasungit? Tanong niya na naman. Hindi ko alam kung kailan ba siya mauubusan ng tanong sa akin. Inis na ako sa kanya dahil hindi kayang tumagal ng bunganga niya na huwag magsalita. Wala pa 5 minuto kami naglalakad papunta sa sinasabi niyang bibilhan ng hot fudge pero may bago na naman siyang tanong. Ikaw, wala bang babaeng may paka sa'yo kaya pinapakaalaman mo at nangihimasok ka sa may boy na may buhay? Rebad ko sa kanya. Sa totoo lang hindi naman mahirap ang mag-alaga sa aso niya, lalo na ang binubuhat ko lang naman ang cute na ito. Pero ang mahirap ay ang pakasamahan ng amo niya na saksakan talaga ng epal.
Nang umulan yata ng kaipalan, nasa baha siya at todo langoy kaya nakuha niya lahat. Sa totoo lang, maraming babae nagkakandara pa sa akin. Hiyo! Sino naman kayo mga babaeng nauntog? Tanga, bobo na magkakagusto sa'yo. Nandidiring saad ko. Yikes talaga. Hindi ko ma-imagine na may babae magkakagusto sa kanya lalo na ang nagkakandara pa. Sira na bang ulo nila para magkagusto sa ganyang klaseng lalaki? Marami. Hindi mo ba talaga ako kilala? Kalat na kalat ang larawan ko sa social media dahil sa mga babae sa Maynila na may gusto sa akin. Minsan nga pati artista may gusto sa akin. Pagmamalaking saad pa niya, kinikilabutan talaga ako sa mga pinagsasasabi niya ngayon. Hindi man lang siya nahiya sa aso na kasama namin at sobrang hangin niya. Sana talaga nainis na lang siya buong araw para wala siyang kakapalan ng mukha ngayon na magbiro. Kawawa ka naman, Shorty. Kunwari, malungkot na saad ko habang nakatingin ako sa aso niya. Ngayon, alam ko na kung bakit walang nakatatagal na magbantay sa'yo. Dahil sa amo mo nasaksakan ng kakapalan ng mukha at sobrang hangin pa. Kawawa ko naman. Napahinto ko sa paglalakad ko na makita kong isang pares na sapatos na nakaharang sa harapan ko at alam ko na agad kung kanino iyon dahil nakilala ko ang pants niyang pampulis. Nagtaas ang ulo ko at nakita ko si Adriel na nakangiti na naman. Hindi man lang ba siya sisimangot kapag akong kaharap niya? Kailan ba siya magiging bugnutin? Kasi ako minuminuto na akong bugnutin simula nang makasama ko siya kaninang umaga. Bakit nakaharang ka? Ano na naman ba? Iritadong tanong ko sa kanya. Kumawala ang malakas na pagtawa sa labi niya at namulsa ang dalawang kamay niya. Napatingin siya sa bandang kanan niya at muli rin niya ibinalik ang tingin niya sa akin. Narito na kasi tayo. Anya, napatingin ako sa kanan ko at nakita ko ang maliit na fast food ng McDo. Namoy ko agad ang halimuyak ng fried chicken. Kailan ba nang huli akong pumasok sa fast food? Halos 10 taon na rin. Huling pasok ko pa at kain dyan noong buhay pa ang mama at papa ko. Anong ginagawa natin dito? Blankong ekspresyon na tanong ko sa kanya habang nakatingin pa rin ako sa McDo. Alaala ng nakaraan ang nasa utak ko, kung gaano kasaya at perpekto ang pamilya na meron ako noon kahit na mahirap lang kami. Jeepney driver lang ang tatay ko at labandera naman ang mama ko. Simple lang ang mga magulang na meron ako noon at kahit sobrang simple namin, hindi pa rin namin nakakalimutan na kumain sa ganitong lugar. Tuwing malaki ang kita ni mama at papa, palagi nila akong dinadala sa ganito para kumain ng masarap. Ayos ka lang? Mabilis ako napatalikod sa gawin niya at napatingala para pigilan ang pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Ayoko nakikita niya akong umiiyak dahil baka asarin na naman niya ako. Mag-order ka na lang ng bibili mo. Antayin na lang kita dito. Walang ganang saad ko nang hindi pa rin siya nililingon. Hanggang ngayon masakit pa rin. Gusto ko nalang maalala ang mga magulang ko at mapangiti pero bakit ganito? Minsan mapapatulala na lang ako dahil may epekto na naman ang kahinaan ko. Bakit sobrang daling kalimutan ang masasayang alaala? Pero ang sakit, parang habang buhay ko nang maaalala. Umayos ako ng tayo nang mawala ang panunubig ng mga mata ko. Napatingin ako sa likod ko at wala na nga si Adriel. Nang magawi ang tingin ko sa pila ng takeout sa McDo, nakita ko siya na nakatayo sa harap ng stall habang may sinasabi pero ang mga mata niya ay sa akin pa rin nakatingin. Nagbaba na lamang ako ng tingin at hinimasimas ko si Shorty. Alam ko mahirap pero dapat kong kayanin. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mamamatay nang hindi nakukuha ang hustisya. Cindy, napataas ang ulo ko at nakita ko siya na may hawak na isang baso na may laman na ice cream. Nakalahad ang kamay niya sa akin at siguradong para sa akin iyon. Hawakan mo na lang muna. Hawak ko si Shorty. Kalmadong saad ko. Inalis niya ang takip ng ice cream at pinanood ko siya na sumandok mula roon. Akala ko kung saan niya dadalhin ang kutsara pero sa tapat lang pala ng labi ko. Nagsalubong tuloy ang kilay ko. Ano eksena naman to eh? Bigla na lang niya isunubo sa akin ng ice cream at nilamon ng malamig na ice cream ang bibig ko. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa bigla na lang niyang pagsubo sa akin ng kutsara. Pag-ugali talaga nito, hindi ko namatan siya. Susubuan na lang kita, total hawak mo naman ang alaga ko. Aniya, pakiramdam ko may dumi na dumapo sa labi ko. Subuan daw ba ako? Ang kulit talaga na lalaking ito ha. Akala ko ba hot fudge siya? Bakit ice cream yan? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Bigla naman siyang nastatwa sa sinabi ko. Napataas ang sulok ng labi ko dahil mukhang ngayon niya lang nalaman ang katangahan niya. Hot fudge raw pero malamig ang binili niya. Sira ba siya?
Seryoso ka ba? Tanong niya sa akin habang gulantang pa rin. Mukha bang mahilig akong makapagbiruan? Joke ba ako sa'yo? Tanong ko sa kanya. Siya lang naman itong sobrang hilig na magbiro at hindi rin naman nakakatawa. Siya lang itong parang ang hilig makipaglokohan kahit na halata namang hindi ko gusto ang presensya niya sa tabi ko. Jesus! Cindy! Inilapit niya sa akin ang ice cream na nasa baso at itinuro ang itim na chocolate na nasa ibabaw nito. Ito ang hot fudge. Kaya tinawag na hot fudge ang ice cream na ito dahil sa hot chocolate fudge na nasa ibabaw. Pero ice cream pa rin niya na malamig. Napakagatlabi ako dahil talaga napahiya ako roon. Hindi ko alam yun ha. Malay ko ba na yun pala ang hot fudge? Dad, bahin mo na lang sinabi ko. Asi ko sa kanya. Hindi rin naman masarap ang ice cream nila. Hinakbang ko ang paa ko at nauna na sa kanyang maglakad. Napakagatlabi ako dahil sa kahihiyan na sinabi ko. Naiinis na nga ako sa kanya tapos napapahiya pa ako ng ganito. Wisit nga naman talaga oh. Bakit ganito? Cindy! Sigaw niya. Hindi ako huminto sa paglalakad ko kahit na isinisigaw niya ang pangalan ko. Basta tuloy-tuloy lang ako. Wala dyan ang kakainin natin. Ibang way na yan. Sigaw niya na agad ko ikinaharap sa kanya. Laglag ang balikat ko at napairap pa ako sa kanya. Ilang beses ba ako magmumukang ewan sa kanya ngayong araw? Unang araw ko pa naman ito tapos hindi man lang naging maganda. Ito pa naman ang unang trabaho ko dahil buong buhay ko puro na lang sa sariling negosyo ko. Unang araw sa trabaho, unang trabaho tapos palpak, tapos nakakainis pa dahil isang pulis ang naging amo ng inaalagaan ko. Bakit ngayon mo lang sinabi na hindi pala dito ang daan papunta sa kakainin natin? Inis na saad ko at padabog na naglakad pabalik sa gawin niya. Hindi ko alam kung nananadya na ba talaga siya na inisin ako. Bakit ganyan ang ugali niya? Hindi ko na talaga matansya kahit na unang araw pa lang naman ako sa trabaho na ito. Kasalanan ko pa talaga. Ikaw nga itong bigla-bigla na lang naglalakad palayo sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin dahil parang may kasama pang drama ang pagkakasabi niya. Ano na naman ba ang gusto niyang palabasin ngayon? Alam mo kahit ganyan ka, gustong gusto ko pa rin na nakikita ka. Makita ko lang ang mukha mo, nakaat mo sangot. Napapasaya mo pa rin ako, Cindy. Tahol ng tahol si Shotty sa tuwing may dadaan ng mga tao sa harapan ng bintana ng restaurant. Hindi tuloy ako makakain dahil kailangan ko siyang patahimikin at pakainin. Shh! Kain ka muna, Shotty. Isinubo ko ang dog food na baon ni Adriel para sa kanya. Binuka naman ni Shotty ang maliit niyang labi at sinubo ang dog food. Dinala-dilaan niya pa ang kamay ko kaya mahina akong natawa. Ang ganda mo kapag tumatawa ka. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ko at bumalik na naman sa pagiging busangot. Napataas ang ulo ko at nakita ko si Adriel na nakaupo sa silya niya habang nakapatong ang dalawang siko niya sa ibabaw ng lamesa at magkasalikop ang dalawang kamay. Maghulos-tili ka nga. Sit ako sa kanya. Baka hindi ka matunawan yan. Muli na naman tumahol si Shotty kaya napababa ang tingin ko sa aso niya. Sinubuan ko ulit ito na nakaupo ngayon sa kandungan ko. Kaya ang sarap alagaan ng aso niya. Dahil kahit ngayon pa lang niya ako nakilala, hindi niya ako kinakagat. Pero seryoso, ang ganda mo talaga. Sunod-sunod ako napalunok at hindi siya pinansin. Pinanatili ko na lang ang mata ko sa aso. Alam ko naman na maganda ako at may mga mata ako. Nakikita ko ang sarili ko sa harapan ng salamin pero ayoko na pinupuri niya ako. Naiinis lang ako. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong niya pa na ikinataas muli ng ulo ko. Salubong ang kilay ko nang sinalubong ko ang tingin niya na mas masaya pa yata sa nanalo sa loto. Alam mo, tigilan mo ako sa kagaganyan mo. Kinikilabutan kasi ako. Pag-amin ko sa kanya, mas makulit at may sayad pa nga yata siya kaysa dito sa aso niya na kalmado lang at walang ibang ginawa kundi adilaan ako. Tapos kapag tumahol ang aso niya, ang hina lang naman pero ang mamang pulis na ito'y sobrang lakas. Sobrang lakas ng apog. Bakit? Takot ka bang kiligin sa sinasabi ko? Yuck! Mabilis na saad ko at umapto pa na parang nasusuka. Pwede bang umalis ka na muna rito? Kasi hindi talaga ako makakain habang nasa harap kita. Inis na saad ko. Napahalakak naman siya pero sa huli tumayo pa rin siya sa silya niya kaya napaangat ang ulo ko sa kanya. Magbabanyo lang ako. Babalik din ako agad. Ay nako, Chief Adriel, kahit wag ka nang bumalik. Masayang saad ko. Kinagagal akong tanggapin kung hindi ka na babalik pa. Pero alam ko naman na hindi mangyayari iyon. Gusto ko lang tingnan kung mainis ba siya pero wala man lang talaga.
Todo ngiti na ako pero hindi man lang siya nainis. Tapos ako kapag nakikita ko ang ngiti niya, inis na inis ako. Kapag hindi ako bumalik, ano ibabayad mo? Kaya mo bang bayaran ang kinain natin dito? Nakangising tanong niya sa akin. Napatingin kaagad ako sa buong restaurant na sa tingin ko ay isang 5-star restaurant. Siguradong libo ang kinain namin dito at baka masimot ang wallet ko nito. Punyamas nga naman oh. Ang galing niya magbigay sa akin ng blackmail. Bakit ganyan siya umatake? Langya siya? O ano? Natatawang tanong niya. Muling bumalik ang tingin ko sa kanya at matalim ko siyang tinitigan. Kung pwede ko lang talagang patayin ang mamang pulis na ito nang hindi ako nakukulong baka kanina ko pa siya sinaksak. Leche, bilisan mo na lang. Asi ko sa kanya. Nagiwas na ako ng tingin sa kanya at pinakain na muli si Shotty. Narinig ko ang paghakbang niya paalis kaya napataas muli ang tingin ko sa kanya. Pinagmasdan ko ang likuran ni Adriel at napaisip na naman ako sa sinabi niya. Maganda ako? Talaga lang ha? Kung maganda man ako sa paningin niya, ulol siya. Hindi ako magpapauto sa katulad niyang pulis. Ang hirap pa naman magtiwala sa lalaki ngayon, lalo sa gwapo. Basta, hindi siya gwapo. May itsura siya pero pangit. Basta, hindi ko magugustuhan ang mamang pulis na iyon at hindi ako magpapadala sa mga sinasabi niya. Online seller to, Adriel. Hindi mo ako mauuto. Bulong ko sa sarili ko. Nilunok ko na ang pride ko nang tanggapin ko ang alok niya na magtrabaho ako sa kanya at hindi ko na ulit lulunukin ang pride ko para magpatangay sa agos na pang-uuto niya sa akin. Miss! Nalit ang mga mata ko sa lakas ng pagsigaw sa likuran ko. Napalingon ako sa likod ko at sinamaan ko agad ng tingin ng isang sopistikadang babae na ang sama makatingin sa akin. Bakit? Pabalang na tanong ko sa kanya. Tumayo ako sa silya ko at tumarap sa kanya habang buhat ko pa rin si Shotty na kanina pa pala tumatahol. Ngayon ko lang napansin kaya hinimas-himas kong ulo ni Shotty. Pwede bang patahimikin mo yung aso mo? Matari na saad niya hanggang sa nakataas pa ang isang kilay niya sa akin kasabay ng panlalaki ng mga mata niya. Napatingin ako kay Shotty at tahimik naman na ito ngayon. Okay. Walang ganang saad ko at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Maganda ang suot niya at pumagay sa kurbadang katawan niya ang skinny dress na off-shoulder. Hanggang gitna lang nang hita niya ang haba ng dress pero ang boots na suot niya ay lagpas pa sa tuhod niya. Buti pa siya, ang haba ng boots niya. Ako kasi ang ikli ng pasensya ko tapos wala pang boots. Okay? Okay lang? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo tapos sasabihin mo okay lang? Anya sa akin. Hindi ko alam na mahilig din pala na maghamo ng away ang mga yayamaning katulad niya. Ang ganda pa naman ng suot niya tapos mukhang mabunganga siya. Mabuti na lang ako, hindi maganda ang suot ko, kaya okay lang na magbunganga ako. Tahimik naman ang aso ko, diba? Nakangiting sambit ko. Ikaw na lang ang tahol ng tahol dyan. What are you stuttered? Hindi ako tumatahol dahil hindi ako aso. Galit na anya na parang asong galit. Nag-English pa talaga siya, ang kadalabasan pa rin naman ay para siyang asong galit. Mukha pa siyang bulldog. Oh, hindi ka pala tumatahol? Sorry ha, akala ko kasi tumuhol ka, katulad ng tahol ng bulldog. Sambit ko at nagpantay ang labi ko. Nakita ko na mas nagalit pa ang bruha sa akin kaya napaatras ako bago pa niya mahalbot ang buho ko. Kaya salampak tuloy siya sa sahig. Babe, napatingin naman ako sa lalaking bagong dating na tinulungan ng babae sa lapag. Automatikong napabilog ang labi ko nang may mapagtanto ako. Ang lalaki kasi ito ay ang lalaking kanina patingin ng tingin sa akin. Alam ko na kung bakit kagalit sa akin. Nakangising saad ko sa babaeng ito na handa ko ng galitin. Inantay ko muna siyang makatayo dahil sa tulong ng boyfriend niyang mukhang lolokohin lang naman siya. Dahil kanina patingin ng tingin sa akin ng boyfriend mo. Masayang saad ko. Hindi ka talaga galit dahil sa tumatahol ang aso ko. Dahil nagsiselos ka sa pagtingin-tingin sa akin ng boyfriend mong tokmol. Total na sirang araw ko, kay Adriel. Siguro kailangan ko muna na i-refresh ang utak ko. Total siya naman na nagumpisa kaya ako naman ang tatapos sa pangiinis niya. What? At sino ka naman? Ang babaeng katulad mo na mukhang taga-squatter area na nakapasok sa mamahaling restaurant. Bingo! Masayang sambit ko. Yun na nga eh. Mahirap lang ako pero nakuha ko ang atensyon ng boyfriend mo. Kesa sa'yo na nakasuot na magandang alahas at magandang damit. Kawawa ka naman. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung boyfriend mo bago ka palukuhin yan. So sobrang gigil niya, tinulak yung boyfriend niya at mabilis na humakbang papalapit sa akin.
Tinaas niya ang kamay niya pero bago pa tumama sa akin ang kamay niya ay may sumalo na ng malakas na sampal niya. Imbis na magalit ay mas napatawa pa ako dahil si Adriel ay sumalo ng sampal na para sa akin. Ang galing! Masayang sambit ko at naglakad papunta sa tabi ni Adriel habang buhat-buhat ko pa rin si Shotty na ang tahimik. Napadungo ako sa pisngi ni Adriel. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapangiti dahil bawing-bawi ako. Hindi ako sumampal kay Adriel pero pakiramdam ko ako na rin ang sumampal sa kanya. Siguradong malakas iyon. Iwanan ko na kayo ha? Singit ko sa kanila. Nawalan ako ng gana sa mga mayayaman na to na parang walang klas sa buhay. Mapang-asar na saad ko at mabilis silang iniwanan. Napatingin ako kay Shotty na buhat ko. Mahimbing na pala ang tulog niya kaya hinalikan ko ang ulo ni Shotty. Nice show! Masayang saad ko at lumabas ng restaurant. Ang sarap marinig ng pagsampal ng babae kanina dahil sapul na sapul talaga si Adriel. Ang bilis nga naman ng karma oh. Sandali! Sigaw ni Adriel pero mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Pero sadyang mabilis siya dahil nakaharang na siya sa harapan ko. Kaya napahinto ako sa paglalakad. Napabuga ako ng hangin at may hinhin na hinimas ang ulo ni Shotty na natutulog. Binigyan ko siya ng malawak ng ngiti habang pinagmamasdan ko ang pisngi niya na mapula at bakat pa ang kamay ng babae. Bakit, Chief Adriel? Masayang tanong ko. Makita ko lang ang mukha niya na nasampal at ang mukha niya seryoso, nagiging masaya na ako. Kasiyahan ko ang mainis siya at maalis ang tawa niya. Bakit nakikipag-away ka? Sandali lang ako nawala tapos may kaaway ka na agad? Sambit niya at bahagyang kumukulot ang noon niya. Ganyan nga, dapat lang na mas kumunot pa ang noo mo dahil ako magiging bangungot mo. Ako ba nagsimula? Nakangising tanong ko sa kanya. Wala ka doon kaya di mo alam kung ano nangyari. Wala din naman akong panahon para sa kanya. Hindi ko ugaling magpaliwanag kahit na kanino. Isipin nila ang kung anong gusto nilang isipin dahil alam ko naman na kahit sabihin ko sa kanya ang totoo, wala pa rin. Titirahin niya pa rin ako patalikod tulad ng mga kaibigan ko noon. Sobrang hirap na ako magtiwala sa kahit na kanino kaya ang kaibigan, hindi ko na kailangan yan. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari para alam ko. Pwede ba tumigil ka na? Diretsahang saad ko dahil ito na naman siya sa pakikialam niya sa buhay ko. Bakit? Maniniwala ka ba sa sasabihin ko ha? Taas na ako siyang hinarap. Ayoko makipagplastikan sa mga tao kaya minsan ako na ang lumalayo sa kanila. Online seller ako pero hindi ako sanay makipagplastikan sa mga buyer ko. Bilhin nila ang product ko at magiging mabait ako na ibibigay ito. Maniniwala ko Cindy kaya sabihin mo na sa akin. Dahil kapag nalaman ko na hindi naman pala ikaw una-una, ipababan ko ang babae yun sa restaurant na yun. Hindi ko maibuka ang labi ko kahit na may gusto ko sabihin. Gagawin niya yun? Pero hindi nga dapat ako magpapadala sa kanya. Pulis pa naman siya at hindi ko alam kung sino o ano ba talaga ugali niya. Pulis ka naman? Ikaw na lang umalam. Walang ganang saad ko at naglakad sa gilid niya para lagpasan siya. Pero hindi pa ako nakakalayo sa kanya na bigla niyang hapitin ang bewang ko at iniharap ako sa kanya. Ano ba? Sagaw ko't napatingin agad kay Shotty na hele-hele ko. Hindi naman siya nagising kahit ng ingay-ingay na nabin. Mabuti na lang din at hindi ko siya nabitawan at naipit sa pagitan namin ni Adriel. Napataas ang tingin ko kay Adriel na hawak ako sa bewang ko ng mahigpit. Pakawalan mo ko Adriel! Hindi porkat ikaw magpapasweldo sa akin, may karapatan ka na agad na hawakan ako. Malamig na saad ko, pero mas lalo lang humigpit ang paghawak niya sa bewang ko at dadagdagan pa ito ng isang kamay niya. Ang lakas ng loob niya, porket hawak ko ang aso niya at alam niyang hindi ko mabibitawan si Shotty. Bakit parang ang hirap-hirap kunin ang tiwala at ng loob mo? Bakit ang laki ng galit mo sa mundo? Mahinang sambit niya at sakto para marinig ko dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Kailan ko pa siya binigyan ng karapatan na magtanong tungkol sa personal na bagay? Sa pinaka-personal pa talaga. Huwag mo nang alamin dahil wala kang makukuha sa akin. Chief Adriel Valdez. Tumaas ang sulok ng labi ko. Sinarado ko na ang mundo na meron ako para sa mga panibagong tao na darating sa buhay ko at sisira nito. Hindi pa ako nakaka-move on sa sakit ng nakaraan ng mga magulang ko kaya ayokong pumasok na naman sa panibagong sakit. Ang tapang ko, yun ang sinasabi na lahat pero hindi nila alam kung ano talaga ang daladala ko sa loob ko.
Matatapos ang isang buwan nang wala kang kahit na isang nakukuha sa akin. Chief Adriel, matigas na sambit ko. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita ng patapos. Dahil hindi rin naman ako papayag nang hindi ko nakukuha ang gusto ko. I am Chief of Police in Manila. After all, I can grab all I want in one snap.